Magkabaga po sa ating lahat na siya na naman pong katapusan ng kaya natutuwa ako at nandito naman po ako sa inyong harapan. Kaya naghanda ako ng isang mensahe at para bigyan kayo ng kaunting gabay tungkol po ito sa kung saan ay yung ating mga pagpaplano sa ating buhay. Kung kahit sa umaga ito, binigyan ko po ito ng titulo, When God Changes Our Plan. Alam naman natin tayo, punong-puno tayo po ng mga pagpaplano sa buhay. Dami natin gustong makamit. Okay? Kaya po kung minsan pag tinanong natin sarili natin, yung ba lahat ng plano natin ay nakakamit natin? Okay. Isa nga, kapag maganda ang nangyayari sa atin, sa ating mga plano, sabi natin, ito ay kapalaran natin. Kapag naman may masamang nangyari sa atin, sabi naman natin, dahil gawa ng Diyos yan, tinuturoan tayo. Madalas, kapag magandang nangyayari sa atin sa buhay natin, halos nakakalimutan natin magpasalamat sa Panginoon. Purihin siya at ibalik sa Kanya yung mga magagandang ginagawa niya sa ating buhay. Pero kapag hindi naman maganda ang nangyayari sa atin, minsan yung iba, sinisisi pa natin ang Panginoon. Kung mapapansin niyo po, hindi lahat ng mga bagay na nangyayari na gusto natin o ayon sa nais natin ay hindi pinagkakaloob ng ating Panginoon. Normally, di ba po? We plan to travel, we plan to work abroad, bibili tayo ng may bahay ka na, bibili ka pa ng bahay, gusto ko pa ng ganito. Ang dami-dami po natin na kung saan ay gustong gawin sa buhay. Nakatapos ka na, gusto mo pa ng higher education. Isa ka ng trabaho, gusto mo pa ng maraming trabaho. Walang hanggan ang listahan ng mga plano natin at laman ng ating mga utak o isipan. Dami nating mga paghahanda sa buhay na ginagawa. Both physical and mental preparation. Again, minsan, kung ating mga plano ay hindi naayos, nangyayari sa ating buhay ay hindi naaayon sa ating kagustuhan. Kapag binabago ng Diyos ang ating mga plano, kadalasan makikita natin sa banal na kasulatan ay sa Biblia na kung saan ito ay bahagi ng kanyang mga makapangyarihang kalooban at banal na karunungan. Dahil ang gusto ng Panginoon, kapag binago niya ang ating mga plano, tinuturuan niya tayong magtiwala sa Kanya. Hindi tumingin sa sarili nating kaalaman. Maraming mga talata sa banal na kasulatan na kung saan ay nagtuturo o nagpapahayag, okay, para maunawaan natin bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay nagiging bahagi sa pagbabago ng ating mga plano. Alam niyo, yung kung isa sa pinakagustong-gusto kong chapter and verses, yung Kawikaan 16. Yung Kawikaan 16 po ay puno ng mga kataga na nagbibigay ng mga tunay na pananaw kung paano maiintindihan bakit binabago ng Panginoon yung ating mga plano. Sisimulan ko po yan sa Kawikaan 16:1 hanggang 3. Sabi po dito, ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao. Tayo, nagpaplano po tayo. Galing sa ating mga sariling isipan.
Ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Ang lahat ng mangyayari ay kalooban ng ating Panginoon. Ang lahat ng mga lakad ng mga tao ay malinis sa harapan ng kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga lupa. Lahat ng plano natin maganda. Lahat ng gusto mo, sa palagay mo tama. Pero ang Panginoon, tinitimbang niya kung ano ang dapat sa iyo, kung ano ang hindi dapat sa iyo. Kung kailan niya ibibigay, kung kailan niya hindi dapat ibigay. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatapat. Marami tayong plano sa buhay. Have you ever consulted our God before you are going to fully do all your plans in your life? Kinonsulta mo na ba yan sa Panginoon? Halos lahat ng ating mga plano, marami tayong plano sa buhay na lubhang totoo at makatarungan. Sabi nga po ni Apostol Santiago na kung saan ay sinabi niya, ayos lang daw ang magplano, ngunit pakatandaan ninyo, walang sino man na nakakaalam o dapat magkatiwala kung ano ang mangyayari sa bukas. Nagplano ka nga ngayon, ang ganda ng plano mo, pero bukas makalawa, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. Hindi natin alam kung ang plano natin ay matutupad or magbibigay ng disappointment sa bawat isa sa atin. Minsan nga, pansinin nyo, minsan mga walang plano, yun ang nangyayari. Yung biglaan. Kung tagal nyo nagplano mag-beach, hindi natutuloy. Hindi naghahandaan nyo. May isang pagkakataon, nagkaayaan lang, yung araw niyo, maya-maya, umalis. Yun yung tinatawag na kung saan hindi natin alam. Ang daming preparation, pero hindi natin alam kung ano ang maaari mangyari. Pero ang mga plano natin hindi kinakasihan ng Diyos ay hindi magaganap sa ating mga buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi po sa Kawikaan, 16:9, ang puso ng tao ay kumakanta ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon at ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. We make our own plan, but the Lord decide where we'll go. Para po maintindihan natin kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay binabago ang ating Panginoon, ay binabago ang ating mga plano sa buhay. Marami po tayong mga biblical passages na nagpapakita at naglalarawan. Isa na po rito yung tinatawag natin nais ay ipakita ng ating Panginoon na kaya niya binabago ang ating mga plano because He is the one. Gusto niya ipakita yung kanyang sovereignty. Yung pagiging pinakamakapangyarihan niya sa ating lahat. Na dapat ang kalooban niya ang mangyari sa ating mga buhay. Hindi ang sarili mong kapasyahan. Kahit anong gusto natin gawin. Kaya natin, kaya kong gawin yan. Pero pag hindi tinulot ng Panginoon, hindi mangyayari. Ito ay matupad sa bawat sasali. Sa Isaiah 55:8-9, ang sabi po, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. Ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad. At ang aking pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Dito pinapaliwanag ng ating Panginoon sa Isaiah 55.